Hello mga Kamanwo Tribe, bago magsimula ang ating video meron po akong announcement. Available na po ang membership program sa ating channel. Kapag nag-avail po kayo nito at nag-comment kayo sa ating mga videos, makikitang highlighted ang inyong comment at may nakalagay na solid Kamanwo Tribe. Kasama po nito ang mga specialized emojis at badge na exclusively para sa ating mga members lang at for only 119 pesos a month para mas lalo nyo pong matutulungan at masusuportahan ang ating channel. Like, comment, share and subscribe for more videos. Nagsimulang lumukso ang enerhiya mula sa Dragon Guard, bumabalot sa kanyang anyo na tila isang nagbabantang anino. Ang kanyang tinig ay kumalat sa hangin, puno ng sapilitang pag-akit habang matalim siyang nakatitig sa dalawa. Paano? Sasama ka ba sa akin? Isang mabigat na katahimikan ang bumalat sa paligid, habang ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang nakamamatay na pangako. Kung hindi, balang araw, haharap ka sa isang labanan sa kuya mo. Ang bawat salita ay tumatagos sa kaluluwa ng Panda Cub, isang sinadyang pagbabanta na pinupuno ng takot ang hangin. Ayaw mo naman siguro niyan, di ba? Ngunit sa kabila ng maingat na pagbabanta at sobrang dami ng kanyang sinabi, ang mga ito ay tila naging walang saysay na pag-aaksaya ng laway, dahil ang Panda Cub, na may pusong matatag at di natitinag, ay agad na tumanggi. Kalimutan mo na. Tinatanggihan ko ang iyong alok. Isang matinding pagkabigla ang bumalat sa Dragon Guard, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa di inaasahang katapangan ng Panda Cub. Ang tugon ng munting nilalang ay isang malalim na simponya ng katapatan, isang pader na hindi kayang tibagin ng kanyang simpleng mga salita o banta, na nagpatunay na ang kaluluwa ng Panda Cub ay higit pa sa kayang baliin. Matigas ang loob na sumagot ang Panda Cub, ang bawat salita ay may bigat ng kanyang matapat na puso. Hindi ko gustong ipagkanulo ang banal na puno, at ayaw kong labanan ang kapatid ko. Ang hangin ay naging mabigat sa kanyang susunod na mga salita, nagbabanta ng isang hinaharap na hindi niya nanaisin, ngunit kung kailangan talagang dumating ang araw na iyon. Ang kanyang tinig ay tumining sa ere, puno ng hindi matitinag na determinasyon at isang pagtanggap sa kanyang kapalaran. Poprotektahan ko ang kapatid ko gamit ang buhay ko. Ang pahayag na ito ay isang sumpa, isang patunay ng kanyang walang hanggang pagmamahal at kahandaang magsakripisyo, handang ialay ang lahat hanggang sa kanyang huling hininga. Ang pasensya ng Dragon Guard ay tuluyang naubos, ang mga ugat sa kanyang leeg ay umusbong sa labis na galit. Malinaw na sa kanya na walang makakapagpabago sa matigas na paninindigan ng Panda Cub, isang katotohanan na nagpasiklab sa kanyang nag-aalab na puot. Agad siyang nagpakawala ng isang marahas na bugso ng enerhiya, na parang isang bagyo, kumalat sa kanilang paligid at yumayanig sa lupa. Mula sa nagliliyab na enerhiya, isang malalim na espada ang nabuo, ang talam nito ay kumikinang sa nagbabantang liwanag habang kanyang ipinahayag, kung gayon, wala na akong masabi pa. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw, puno ng walang awa na pangako, gagamitin ko ang pinakamalakas kong galaw para tapusin ito lahat. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa determinasyon, isang nakamamatay na pangako na bumalat sa ere, kahit ikamatay ko pa, walang awa kung aalisan ang iyong balat. Ang kanyang kalooban ay matatag, walang pag-aatubili, handang ibigay ang lahat ng kanyang makakaya, kahit pa ang kanyang sariling buhay, upang makamit ang kanyang hangarin. Ang Panda Cub at Nine-Tails Fox ay parehong nabigla sa biglaang pangyayari. Ang malakas na bugso ng enerhiya ay nagdulot ng matinding pag-ihip ng hangin, halos ay kabali ng kanilang balanse. Ang lakas ng aura na ito, bulong ng Panda Cub, habang ang Nine-Tails Fox, na may matalim na tingin sa Dragon Guard, ay nagbabala, mag-ingat. Sa isang galit na mga salita, ang Dragon Guard ay nagdeklara, ang kanyang tinig ay puno ng hindi matitinag na kumpiyansa, kahit iwasan mo ang galaw na ito, maaapektuhan ka pa rin ng shockwaves. Ang kanyang mga salita ay tumago sa hangin, isang matalim na babala ng kanyang walang awang kapangyarihan. Diretsahan mo man itong salubungin o umiwas ka, wala kang laban. Ang kanyang boses ay naging isang sigaw ng pagtagumpay, nagpapahiwatig na ang kanyang huling galaw ay magiging wakas ng kanilang buhay. Sa walang alinlangang bilis, agad siyang sumugod sa dalawa, ang kanyang anyo ay binalot ng isang kulay lila enerhiya habang ang kanyang kakayahan ay nagliliyab sa kanyang paligid. Ang hangin ay bumaliktad, nagdulot ng matinding hirap sa paghinga, at sa mukha ng Nine-Tails Fox, na tila nahihirapan sa lakas ng bugso ng hangin, ay sumambit, ito na ba ang huling kontra-atake ng isang Transcendent Second Order?
Ang bawat bugso ng enerhiya ay nagpaparamdam sa kanila ng kapangyarihan ng kanyang huling pag-atake. Isang nakabibingi na sigaw ang lumabas sa lalamunan ng Dragon Guard, isang huling pagsabog ng kanyang natitirang lakas. Sumigaw ito ng Solitary Swan, Heaven Slicing Technique, isang galaw na handa ng magwakas ng lahat. Ngunit ang kanyang pinagmamayabang na pag-atake ay hindi kailanman natuloy, isang malakas at matipunong figura ang biglang lumitaw, nagdulot ng matinding pagyanig sa lupa. Ang Arctic Ice Bear, ang matapat na kasama ng Panda Cub, ay dumating sa eksena. Ang kanyang malaking paa ay walang awang bumagsak sa Dragon Guard ng buong lakas. Ang lupa ay umalingaw sa bagsik ng impact, ang asul na enerhiya na tila yelo ay nagliliyab sa paligid ng Ice Bear, nagpapahiwatig ng kanyang matinding kapangyarihan. Isang alingaw ng matinding sakit ang lumabas sa Dragon Guard, ang kanyang labis na paghihirap ay kitang-kita sa kanyang distorted na mukha, habang ang kanyang kalaban ay nagbunyi. Ang Ice Bear ay sumigaw ng malakas, isang tunog ng tagumpay at pagmamalaki, na tila nagdiriwang sa kanyang agarang pagpabagsak sa isa sa mga kinatatakutang kalaban. Ang mukha ng Demon Fox at Panda Cub ay napuno ng matinding pagkadismaya, hindi makapaniwala sa bilis at bagsik ng pangyayari. Ang kalaban na kanilang pinaghahandaan, na may matinding enerhiya, ay sa isang iglap lamang ay inapakan ng Ice Bear na parang isang simpleng langgam, walang anumang pag-aalinlangan. Makikita ang matalim, halos naglalagablab, na masamang tingin ng Demon Fox, ang kanyang mga mata ay namumula sa pagkabigla at pagkadismaya sa nawalang pagkakataon ng laban. Samantala, ang Panda Cub ay tinitigan na lang ang eksena, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang halo ng pagkagulat at di mapigil ang pagkadismaya sa biglaang pagwawakas ng laban na inaasahan nilang magiging mahaba. Subalit, hindi naiintindihan ng Ice Bear ang kanilang punto, bagkus, may inosenteng ngiti sa labi, sinabi nito sa Panda, sa wakas ay nakahabol na ako sa iyo. Ang Demon Fox, na may halong pagkadismaya sa tono, ay bumulalas, ganun ba? Hindi pa natatapos, ang Ice Bear ay idinagdag pa, na may nagtatakang tinig, nasaan ang mga kaaway? Ang simpleng tanong ay nagpalalim lamang sa kanilang pagkadismaya. Sa isang magkaibang bahagi ng labanan, ang lupa ay umalingaw sa matinding sagupaan ng dalawang individual, si City Lord Zhao Zhao at si Thorn. Ang kanilang labanan ay isang marahas na sayaw ng kapangyarihan, ang bawat isa ay ayaw magpatalo, ang hangin ay pinupuno ng tunog ng pagbangga ng enerhiya. Ang mukha ni City Lord Zhao Zhao ay balot ng matinding paghihirap, ang kanyang katawan ay puno ng gallows at sugat mula sa matinding pakikipaglaban. Sa kanyang isipan, isang desperadong bulong ang umalingaw, damn it. Ubos na ang lahat, ang kanyang lakas ay kumukupas na, at alam niyang malapit na ang kanyang katapusan. Kung magpapatuloy ito, mamamatay din ako. Isang malalim na kawalan ng pag-asa ang bumalot sa kanyang kalooban. Tila ba narinig ni Thorn ang kanyang mga iniisip, ang isang masamang ngiti ay lumabas sa kanyang labi habang ang kanyang titig ay naging mas matalim, puno ng walang awang determinasyon. Bakit hindi ka nalang mamatay din? Isang banta na tila nagbabadya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Sa kabila ng mga salita ni Thorn, wala nang pag-aatubili pa sa kanyang mga galaw. Sa isang iglap, isang matalim na baging ang sumirit mula sa kanyang kamay, lumilipad sa hangin ng may nakamamatay na bilis, handang kitlin ang buhay ng City Lord. Ang baging ay walang awang tumusok sa katawan ni City Lord Zhao Zhao, na agad na nagtapos sa kanyang buhay, isang huling hininga ang lumabas sa kanyang bibig habang ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Sa kabilang banda, si Divine Flower ay nakatitig sa Demon Bull, ang kanyang boses ay may bahid ng pagkatuwa habang sinasabi, malaking toro. Ang mga kaibigan mo ay nanalo na sa kanilang mga laban. Subalit ang Demon Bull ay tila walang reaksyon, ang kanyang malaking anyo ay nanatiling tahimik, dahil sa kanyang pananaw, ang laban nila sa kanya ay sapat na upang pahirapan ang kanilang mga kalaban, paano pa kaya kung mas marami silang Misty Mountains Beast na kakaharapin? Sa huli, isang simpleng, sige, lamang ang lumabas sa kanyang bibig, isang tugon na nagpapakita ng kanyang pagod ngunit hindi matitinag na saya sa nangyari. Patuloy ang pagmamalaki ng Demon Bull, ang kanyang tinig ay umalingaw sa paligid, ito ang tunay na lakas ng ating Misty Mountains. Habang kanyang iginagalaw ang kanyang kamay, ipinapakita niya ang kanyang mga kasamahan,
mga halimaw na nagtagumpay sa kani-kanilang laban, isang malinaw na patunay na ang labanan ay tapos na at ang pagkapanalo ay ganap nang nakamit ng kanilang panig. Sa isang bangin sa itaas ng naganap na madugong labanan, dalawang nilalang ang nakaupo, tahimik na nagmamasid sa buong kaganapan mula pa sa umpisa, ang kanilang mga mata ay hindi lumihi sa kaguluhan sa ibaba. Ang isa, isang nilalang na puti na tila isang fox, ay bumantong hininga na lang, mabuti na lang at hindi tayo nakialam. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa pagkabigla, kung hindi, ang mga bangkay natin ay nakahandusay na rin doon kasama nila. Isang malamig na kurot ng takot ang bumalot sa kanilang kalooban, habang naiisip ang posibleng trahedya na naiwasan. Ang Misty Mountain ay hindi na isang puwersa na kaya nating labanan. Ang kanyang mga salita ay tumago sa hangin, isang malinaw na pahayag na ang kapangyarihan ng Misty Mountains ay hindi na kailanman dapat maliitin. Ang kanyang mukha ay nagpakita ng matinding paghanga, kasabay ng isang bahagyang pagkadismaya. Hindi ko lang inaasahan na sa ilalim ng utos ng banal na punong yun, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkamangha, magkakaroon ng miyembro ang ating Fox Clan. At ang kanyang lakas ay kahanga-hanga. Isang pangingilabot ang bumalat sa kanya, sa pag-iisip ng bagong puwersa sa kanilang lahi. Habang sila'y umaalis na, ang itim na Demon Fox ay sumagot, ang kanyang boses ay bahagyang may bahid ng paggalang at paghanga. Ang lahi ng taong yun ay pambihira. Hindi na niya nakita ang saysay ng pananatili sa lugar na yun, dahil ang labanan ay ganap ng tapos. Kahit mula sa malayo, ramdam ko ang kanyang nakakapanlinlang na aura. Isang babala na tila nagmumula sa kanyang kaibuturan, na nagpapahiwatig ng mas malalim na misteryo sa likod ng kapangyarihang kanilang nasaksihan. Sa isang seryoso at buong determinasyon, ipinahayag ng White Fox, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa pag-asam, balang araw, kailangan din nating maging ganoon kalakas. Ang kanyang mga salita ay hindi lamang pagnanais, kundi isang sumpa, isang pangako sa sarili na aabutin ang rurok ng kapangyarihan. Samantala, sa kabilang panig ng kabundukan, isang nakalulunos na tanawin ang bumulaga. Ang katawan ni City Lord Wang Hao ay tuluyan ng bumagsak, ang bawat bahagi ng kanyang pagkatao ay balot ng pinsala, tila ba dumaan siya sa isang bagyo ng matinding pagsubok. Ang kanyang buong paggamit ng kanyang kakayahan ay nagdulot ng malalim na pagbabago sa kanya, ang kanyang itsura at katawan ay tumanda ng labis, ang kanyang balat ay kinulubot, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng galit na nakatitig sa kanyang kalaban, isang huling kislap ng paghihimagsik bago tuluyang bumigay ang kanyang lakas. Ang bawat sugat ay kwento ng laban, at ang bawat kulubat ay marka ng sakripisyo. Isang madilim na reaksyon ang bumalat sa mukha ni Shaoling, ang kanyang titig ay nakapako sa nanghihinang anyo ni City Lord Wang Hao, na tila ito na ang huling kabanata ng kanilang labanan. Bawat hininga ng City Lord ay tila isang pakikipaglaban, ngunit sa kabila ng kanyang pisikal na paghihirap, isang sigaw ang lumabas mula sa kanyang lalamunan. Kamusta? Sa wakas ba ay natauhan ka na? Ang kanyang tanong ay may bahid ng pag-asa at pagtataka, sinusubukan kung ang kanyang mga salita ay magtatama sa kaisipan ni Shaoling. Ang kanyang boses ay hamina, ngunit ang bawat salita ay may bigat, hindi ito ang tulad mo, isang pag-aalinlangan sa pagbabagong naganap sa harap niya. Naisipin mong, ikaw ay kontrolado ng banal na bulaklak na yan. Malinaw na alam ng City Lord ang mas malalim na pangyayari, ang katotohanan na bumabalot sa kapangyarihan ng banal na bulaklak. Ang kanyang mga salita ay tila isang huling pagtatangka na gisingin ang dati niyang kaibigan mula sa kontrol. Isang maliit na aksidente lang yun. Ang sagot ni Shaoling ay lumabas, puno ng pagtanggi at isang tila nagkukunwaring pagwawalaang bahala sa kanyang mga sinabi, na nagpapahiwatig na may itinatago siyang mas malalim na sekreto. Hindi na napigilan ni City Lord Wang Hao ang kanyang galit, ang kanyang mukha ay naging pula, habang ang katotohanan ng kanyang pagtanda ay biglang lumino ito pala ang dahilan sa kanyang mabilis na paghina at pagbabago. Maliit na aksidente? Ang maliit mong aksidente muntik ng ikamatay ng lahat. Ang kanyang tinig ay tumining sa hangin, puno ng pagkadismaya at galit sa kapalaran na halos mangyari sa lahat ng naroroon. Ginamit ko ang 50 taon ng spiritual power, para lang iligtas ka. Ang bawat salita ay isang pahayag ng matinding sakripisyo, na tila nagpapatunay sa kanyang walang hanggang pagmamahal at dedikasyon. Paulit-ulit na sinabi ng City Lord ang tungkol sa kanyang pagpapasa ng sakit, alam mo ba kung gaano karami ang isinakripisyo ko?
Ang kanyang tingin ay puno ng pagtataka at di paniwala. Ikaw, nagbibiro ka ba sa akin? Habang sa kanyang isipan, si Xiaoling ay tila nabingi na sa paulit-ulit na mga hinaing ng City Lord, ang tanging nasambit niya ay, ang ingay mo. Sa kanyang kalooban, may mas malalim na katanungan ang bumabagabag sa kanya, hindi ko alam kung nakatakas ba ang Bull Demon at ang iba pa. Hindi na nakinig si Xiaoling sa City Lord, agad itong tumalikod, ang kanyang mga paa ay humakbang palayo. Dapat kang magpahinga muna, ang kanyang mga salita ay tila walang emosyon habang papalayo siya. Titingnan ko kung may pag-asa pa para makuha ang Divine Flower. Ang kanyang pag-alis ay puno ng misteryo, habang ang kanyang layunin ay nananatiling hindi malinaw. Sa pag-alis ni Xiaoling, isang desperadong tawag ang lumabas mula sa labi ni City Lord Wang Hao. Sandali, niligtas kita. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa kahinaan at pagmamakaawa, naghahangad ng huling pagkilala. Hindi ka pwedeng umalis na lang ng ganito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa pagkadismaya, hindi makapaniwala sa pagtalikod ni Xiaoling. Kailangan mong pakasalan ako, isang huling hiling na tila isang pangkalahatang panawagan sa kabila ng kanyang kalagayan. Sa kabila ng matinding paghihirap, nagpatuloy si Xiaoling, ang kanyang mga mata ay nagmasid sa buong paligid. Ang kanyang senses ay pinakiramdaman ang bawat pulso ng enerhiya sa lugar. Isang matinding pagtataka ang bumalat sa kanya, nasaan na ang lahat? Ang kanyang tinig ay isang bulong na tila naghahanap ng kasagutan sa biglaang katahimikan. Ipinakita ang tanawin ng labanan kung saan nagtagpo ang puwersa ng mga Misty Mountains Beast, isang tanawin kahindik-hindik na bumabalot sa buong lugar. Ang mga bangkay ay nakakalat sa buong paligid, ang lupa ay tigib ng dugo, at ang hangin ay puno ng amoy ng pagkawasak, nagpapatunay sa kalupitan ng naganap na sagupaan. Sa kabila ng pagkatalo ni City Lord Zhao Zhao, isang di pangkaraniwang pangyayari ang naganap. Bagaman ang kanyang pisikal na katawan ay bumagsak at tuluyang namatay, ang kanyang kaluluwa ay nanatiling buo at lumilipad paalis mula sa nag-ulong tanawin ng labanan. Sa kanyang isipan, isang matinding pagkabigla at pagkilala ang umusbong. Hindi ko inaasahan na ang mga dagdag tulong ng Misty Mountains ay ganoon kalakas, kahit ang mga Dragon Guard ay nullipol. Isang mapait na katotohanan ang kanyang natutunan, ngunit sa kabila nito, isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa kanyang kaluluwa. Kahit nawala ang pisikal kong katawan, hanggat buhay ang kaluluwa ko. Maaari akong magsimulang muli, ang pag-iisip na ito ay nagbigay sa kanya ng panibagong lakas. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang bagay ang bigla niyang napansin, isang bagay na nagpahinto sa kanyang paglipad. Ano? Isang sigaw ng pagkabigla ang lumabas sa kanyang kaluluwa. Sa isang iglap, isang malakas na centipede, na may nagliliyab na aura, ang biglang lumabas mula sa dilim. Walang awang inatake nito ang kaluluwa ni City Lord Zhao Zhao, ang kanyang mga ngipin ay kumapit sa kanyang kaluluwa na anyo. Isang napakalakas na sigaw ng sakit ang umalingaw-ngaw, ang labis na paghihirap ay sumikop sa kanyang buong pagkatao habang ang kanyang kaluluwa ay unti-unting hinihigop. Ang may-ari ng malaking centipede ay hindi iba kundi si Xiaoling, na may malamig at walang emosyon na tingin habang pinagmamasdan ang bawat sandali ng unti-unting pagsipsip nito ng kaluluwa ng City Lord. Ang bawat pulso ng enerhiya mula sa kaluluwa ng City Lord ay hinihigop ng centipede, na tila isang nagugutom na anino. Sa isang simpleng utos mula kay Xiaoling, ang centipede ay agad na iniluwa ang kaluluwa na kaninay anyo ng City Lord. Ngayon, ito'y naging isang maliit, siksik na bola ng purong enerhiya, na parang piniga at pinaliit sa kanyang pinakasimpleng anyo. Ang dating makapangyarihang City Lord ay isa na lamang condensed na masa ng kapangyarihan, ganap na walang laman at walang buhay. Habang nakatitig sa maliit na bolang yun ng enerhiya, isang mapagpasyang pahayag ang lumabas sa labi ni Xiaoling. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagwawakas, na ang labanan na ito ay tapos na. Ang kanyang mga salita ay nagdala ng isang matinding kahulugan, na tila nagpapahiwatig ng kanyang ganap na pagkontrol at ng wakas ng lahat ng pagtutol. Sa kabilang dako ng malawak na mundo, isang nakakagulat na balita ang agad na kumalat, yumanig sa bawat sulok ng buong alyansa, at nagdulot ng malalim na pagkabigla sa bawat mamamayan. Kinabukasan, isang nakakagulat na balita ang yumanig sa buong alyansa. Ang bawat pahayag ay nagdulot ng gulat at kawalan ng paniniwala. Ang mga makapangyarihang individual na nagtangkang agawin ang banal na bulaklak, na pinaniniwala ang hindi kayang talunin,
ay pawang namatay na lahat, walang nakaligtas kahit isa. Ang impormasyon ay naging malinaw at nakakapanindig balahibo. Kabilang sa mga Dragon Guards, ang mga miyembro na may ranggo na 7, 8, at 9, ay pawang namatay. Ang mga pangalang dati ay nagpapakita ng lakas at kapangyarihan ay ngayon naging simbolo ng isang malaking trahedya. Ang prodigy na si Zhao Zhao at ang Lord ng Gourmet City ay parehong namatay sa labanan. Ang balita ay nagdulot ng matinding pagkabahala, nagpapahiwatig ng hindi inaasahang lakas ng mga puwersa sa Misty Mountains na dati binabaliwala lamang. Sa gitna ng pinangyarihan ng matinding labanan sa Misty Mountains, isang nakababahalang katotohanan ang lumutang, walang nakitang bakas ng katawan ni Linga at Wang Hao. Ang kanilang kinaroroonan ay nananatiling misteryo, isang malaking katanungan na bumabalot sa isipan ng lahat at nagdudulot ng matinding pag-aalala. Ang nakalipas na digmaan ay nag-iwan ng malalim na sugat, hindi lamang sa lupa kundi pati na rin sa moral ng mga nakaligtas. Sa ngayon, ang buong federation ay nasa matinding kagipitan, habang ang anino ng kawalan ng katiyakan ay bumabalot sa bawat sulok ng kanilang lipunan. Like, comment, share and subscribe for more videos.